So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2. Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono. Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka three-way communication kayo or Naka-speakerphone po. ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw. Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone. Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya sino? Si Francia. Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko oo kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia? Opo. Sa opisina ni Francia? Opo. Pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, kuya kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung pirma nung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op? Opo. Hindi niya maalala? Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko na-send mo na, tinanong ko siya, na-send mo na yung sulat. Okay. Which is the hard copy or the physical document. Sabi ko baka mapasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman ni DJ na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation niyong tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung no? Yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Ngayon po ako yan. Sino nagsabi? Siya. Director Francia. Ngayon, ikaw may hawak ng cellphone, dali lang ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, sigurado ka? Opo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap.
Within that 3 minutes. What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po, Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. Oh, so narinig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. So how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po, nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na Kasi hindi naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya nga, i-deny niya. Pag Sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo nga, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni Mr. Francia. Sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Apo, kasama ko po sila nun eh. Bakit kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Drug Agent ng Enforcement PDEA yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi ko, kung i-deny ko yan. Alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. You do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, Your Honor. O, sige. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa, Okay. na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So that was precisely your words. Opo. I swear, Pero precisely your words. ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao. Siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Eto, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yon, kakain pa lang ako noon eh, nung pinakita niya eh, nung sinag po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado kung Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon, nung masabi ko, parang ako ata yan ah. Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga ho yung, ako, naiintindihan ko yung position nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama nila, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito, yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap
sa pagitan ni ni Director Francia at sa akin, sa pamagitan niya yung dun mismo dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya sinasagot ko naman. Oh, hindi kami nagkausap na direkta pero merong conduit. May conduit, Your Honor. Ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, nag-deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, Oh. yan yung sir, hindi naman kumbaga sa ito sila na yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan pa man basta yun lang po yung sakop ng aking personal na knowledge eh. I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun lang, hindi kong sabihin nun, hindi. Nasabi ko nagsinungaling ka. Opo.